Kayo ba ay may nararamdamang sakit sa inyong katawan? Huwag itong pabayaang lumala. Magparehistro na sa PhilHealth Konsultasyong Sulit at Tama o konsulta sa pinakamalapit na local health insurance office o sa pamamagitan ng PhilHealth Member Portal na matatagpuan sa www.philhealth.gov.ph. Sagot dito ang check-up, health screening, laboratory at mga gamot batay sa kondisyon ng pasyente. Para sa iba pang detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. Para maiwasang lumala ang sakit, magpakonsulta ka na. Sana lumago tong business ko. Dapat maging sikat o famous. Madam, di mo na kailangan ng genie para mangyari yan. Ang dapat mong gawin ay ang magpa-advertise. Gawing sikat ang iyong negosyo sa pamamagitan ng pagpapa-commercial sa pinakamalakas na AM radio station sa Southern Tagalog Region. Ito ang Life Radio Southern Tagalog, DZAT 1512 kHz. Rinig sa buong Quezon Province, pati sa mga kalapit lalawigan at iba pang mga bayan. O, ha? Magiging famous ka talaga. Hindi lang yan, pati sa mga Facebook page, live programs, YouTube at website, kasama ang commercial mo. Gusto ko yan! Tawag o text na sa kanilang marketing hotline 0948-664-9433 0948-664-9433 o mag-chat sa official Facebook page Life Radio Southern Tagalog DZAT. Pa-commercial na! Gustong-gusto mong mag-grocery kaya lang nagmamahalan ng mga bilihin? Well, doon ka na mag-grocery sa makakasave ka. Save Mart Store. Lahat ng kailangan mo, pangluto, canned goods, toiletries, snacks, at iba pang grocery products, nandito. Meron din silang tindang bigas, langis, itlog, plasticwares at iba pa. Hindi ka mahihilo kakaikot para hanapin ang kailangan mo. Save Mart Store. Ito pa, affordable ang mga tinda dito. Swak sa budget mo. O di ba? Nakasave ka ng budget. Nakasave ka pa ng oras. Smart ang datingan mo. Save Mart Store. Pati ang namis mong Boy Kape! Nandito! Save Mart Store. Located sa Magallanes Street, malapit sa palengke ng Lucena City, katabi ng Royal Candy. Save Mart Store. Kapag ang time at budget ay save, smart ang dating, Save Mart Store. Lifestyle o kahit sa drama man, pamilya approved, tara na ating pakinggan. Salita ng Diyos, ilaw ng sanlibutan, hatid namin sa iyo kaibigan. Pakinggan dito sa himpilan. Your life, your radio, it's Life Radio, not just radio, it's Life Radio. Your life, your radio, it's Life Radio, not just radio, it's Life Radio. Buhay mo ngayon ay pagtibak, sa ipinang ito unang kang tutulungan. Sa pamumuhay, ugali at sa kaalaman, siguradong approve, pakinig at malaman. Salita ng Diyos, ilaw ng sanlibutan, hatid namin sa iyo kaibigan. Pakinggan dito sa himpilan. Your life, your radio, it's Life Radio, not just radio, it's Life Radio. Your life, your radio, it's Life Radio, not just radio, it's Life Radio.
Life Radio. You are listening to DZAT Live Radio. Tatak totoo. Ang kalusugan ay yaman, kaya naman dapat alagaan. Narito na ang programang Hatid ay Dagdag Kaalaman tungkol sa mga benepisyo at tulong na hatid sa atin ng PhilHealth dito sa Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Alright, yan, magandang hapon sa ating lahat. Kumusta kayo? Ngayon ay Thursday afternoon at syempre tuwing araw ng Huwebes ay meron kaming handog na special na programa sa inyo sapagkat ang himpilang ito ng DZAT Live Radio ay in partnership with departments and agencies of the government na ang layunin ay public service para sa inyo na aming pong mga kababayan, sa inyo na aming mga kaibigan. Kaya naman ngayong hapong ito, welcome dito sa ating programang Alagang PhilHealth dito sa DZAT Live Radio. At magkakarinigan tayo. Actually, ang tunay nating oras ay alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ano? Pero ngayon start tayo ng 3 to 4 p.m. Yan. At dahil ngayong hapong ito, kasi yung iba natin mga ka-live, no, pagka ganong oras talagang busy. So ganitong mga time, I think nagkakape yung iba. They are having their snacks, no? So it's a good thing na kayo ay naka-tune in dito sa ating himpilan. Okay, at ako yung makakasama o isa sa inyong mga makakasama ngayong hapong ito, Miss Margie Licardo. Ayan. At syempre ngayong hapong ito makakasama natin ang ating napakagandang co-host from the Public Affairs Unit ng PhilHealth Region 4A. Walang iba kundi si Miss Rexy Verbo. Magandang hapon, Miss Rexy. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga ka-live. Magandang hapon po, Ma'am Margie. And sa lahat po ng mga nakatune in po sa atin ngayon sa radio and sa FB Live po natin. And ako po si Rexylene Verbo, makakasama ninyo bilang co-host po ni Ma'am Margie sa ating programang Alagang PhilHealth dito po sa DZAT Live Radio. Samahan po ninyo kami upang alamin at unawain ng iba't ibang impormasyon na kailangan ninyong malaman tungkol sa PhilHealth. At narito po kami upang maging gabay ninyo sa tamang impormasyon tungkol sa PhilHealth, sa benepisyo po nito, serbisyo at pangangalagang hatid po ng PhilHealth. Ayan. Yes. At ngayong hapong ito, di ba, meron tayong makakasama, Miss Rexy. And actually, ngayon ay July, no? Alam, ang July, ang daming ganap pag July, Miss Rexy, di ba? Nutrition Month, parang National Disaster Preparedness Month. So, isa pa pala dito, Miss Rexy, yung itong tinatawag natin na, hand, foot, and mouth disease Awareness Month. Wow. Ayan, po. So, ano nga ba ang ating pag-uusapan ngayong hapon, Miss Rexy? Ayan. Para sa hapon pong ito, ang buwan po, yun nga, gaya ng magkit ni Ma'am Margie, ang July po ay tinuturing na Hand, Foot, and Mouth Disease Awareness Month. Ito po ay isang nakakahawang sakit. Ito pong Hand, Foot, and Mouth Disease ay isang nakakahawang sakit na sanhi ng Coxsackie virus na nagdudulot ng lagnat, singaw, o sugat sa bibig at mga pantal sa balat. Kaya naman, kasali ang PhilHealth sa kampanya laban po dito. Ito po yung protektahan ng pamilya sa HFMD, alamin, agapan at sugpuin. At ngayong araw, iuugnay din po natin yung benepisyong hatid po ng PhilHealth. Yun pong tinatawag po nating preventive oral health services sa primary care benefit o ang serbisyo para sa pangangalaga sa kalusugan ng ating ngipin. Ito ay isa sa mga pinakabagong benepisyo ng PhilHealth
Kaya naman po, inaprubahan ng ating PhilHealth Board yung pagpapalawak po ng mga primary care benefits noon pong November 28, 2024. Ang layunin po natin ay dapat matulungan ang mga Pilipino, lalo na kapag umabot ng edad na 70, ay mapanatili ang pagkakaroon ng permanent teeth na 20 o 20 pa rin. Ano po, pagdating ng 70 years old po natin. Ang pagkakaroon po kasi ng kumpleto at maayos ng ngipin ay nakakatulong hindi lamang sa ating oral health, kahit sa ating self-confidence. Ano po, syempre pag Yes. maganda po ang ngiti, maganda rin ang ating aura. Ano At saka Miss Rexia, parang medyo challenging 20 permanent teeth at the Ayun age of nga 70. Po, grabe, no? Sana po ma-achieve nga natin yun. Correct. No? Oo. Ayun. So, di ba po, bukod dun sa self-confidence, nakakatulong din po na maganda yung ngipin natin. Yeah. Halimbawa, sa paghahanap ng trabaho, at saka po yung iba pang oportunidad. Ano po. Kaya naman po, upang mas maunawaan natin kung paano ang coverage nito sa PhilHealth, makakasama po natin ngayon si Miss Crystalline Cueto, o pwede natin siyang tawagin si Miss Tala. Miss Tala. Ayan, para mas maganda yung ating usapan. Ito, Yes. mula sa Benefits Administration Section. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Tala. Magandang hapon po, Miss Rexy and Miss Marge. Yes, magandang hapon, Miss Tala. At welcome dito sa ating himpilan sa ating programa. Naku, Miss Rexy, baka may makalimot na naman tayo sa mga pa-shoutout natin Ayan. dyan. Oh. Shoutout muna tayo. Miss Tala, Miss baka Tala, may... mauna ka Oo. na. Ay, shout out na po agad. Hello sa lahat ng taga-Basin ko na po isa-isa. Yeah. lang po. Mga ilan kayo doon, Ma'am Tala? Mga 80 plus po. 80 plus. So, magandang hapon daw po sa mga Sa lahat 80 na po plus yun. na kasamahan ni Ma'am Tala dyan sa Benefits Administration Section. Doon sa office niyo sa, sa may Grand Terminal. Oo. Ay, wow. Hello po sa inyong lahat dyan. Ang dami nila po. Doon ako, Tabi pa lang po yun. Division pa lang division niyo pa lang yun. Doon ako kasi lagi sa babae. Pag nagpupunta. Ayan, at Miss Rexy, baka may kalimutan ka ma-shoutout, may magtampo sa'yo. Siyempre po, unang-una natin i-shoutout dyan yung ating Acting Regional Vice President, si Dr. Edwin M. Oriña. Magandang hapon po sa iyo, Doc. At po sa ating, sa inyong head. Hello po, Doc Sunny. At saka Doc Terry. Hello po. Ay, sa akas po si Doc Ninong Mon. Yan. Si Doc Claire. Isama Si po Doc namin. Claire po. Ayan. Batiin ko na po lahat ng doktor. Baka hanapin nila. Si Doc Claire, si Doc Rom, si Doc Ella, si Doc Tata, si Doc Jayco. Ay, wala na. Okay na. So, magandang hapon po sa inyo lahat. Isama na po rin po natin yung mga division chiefs po natin. Mula sa Yeah. Field Operations Division, si Sir Atoy Argente. At sa ating pong si Sir Benji Cobinar sa Management Services Division. Magandang hapon po sa inyo. And sa ating mga local health insurance offices sa Cavite, Laguna, and Quezon. Yes. And actually ngayon nga, dahil ang ating pag-uusapan, Miss Rexy and Miss Tala, ay itong hand, foot, and mouth disease at yung oral health services. So, ano nga ba itong hand, foot, and mouth disease? Ito pong hand, foot, and mouth disease, ito po yung isang viral infection na karaniwang tumatama sa mga bata. Sanhi po ito nung Coxsackie virus na nagdudulot ng pantal o sugat sa paa, kamay, at sa bibig po. Yes. Kaya actually, pagka uso to, yung ibang mga parents, once na parang may mga butlig na parang alam mo yung nangangamba ka agad. Okay? Parang ang ginagawa natin talaga, magpa-check up ng bata. Yan. So, paano nga ba yun nakukuha? Yung Nakukuha po yung virus na yun sa yung pag may direct contact po dun sa laway, plema o dumi ng taong may sakit, at saka yung pong pagkakahawak po dun sa mga bagay na kontaminado, at saka po pag may umubo at saka nagbahing po na taong may sakit. Meron. Opo. I see. So, ibig sabihin, kapag tayo pala, no, Miss Rex, lalo na sa ating bilang mga mommies, diba, pagka mag-aalaga tayo, halimbawa lang, wag naman, pero may kid tayo na, halimbawa, tinamaan ng ganung sakit. So, contagious talaga itong ganitong karamdaman. Okay. Ano yung sintomas, Ma'am Miss Tala, nung yung nagkaroon nitong hand, foot, and mouth disease? Ang mga sintomas po ng sakit ng hand, foot, and mouth disease ay yun pong lagnat, masakit na lalamunan, singaw sa loob ng bibig, sugat o rashes sa kamay at paa, kasama na din po yung kawalang gana ng pagkain.
Ayun. Ayun Kaya po. Ma'am Margie, yun yung kahalagahan ng ating paghuhugas ng kamay. Kamay, Very oo. basic pero talagang makakatulong ito Mm-mm. na maiwasan po natin itong At saka, hand, sa foot, and akin mouth nita, oo. disease. At saka 'di ba ang karamihan kasi mga bata. No? At alam naman natin ang bata kasi ang hirap nilang Oh, magkasakit. yun nga po. Lalo na pagka hindi pa sila capable na i-relay kung ano yung nararamdaman nila. Parang ang gagawin lang nila ay umiyak ng umiyak, di ba? Kaya talagang hanggat maaari sa ating mga nakikinig ngayon, nanonood, yung ating, pag-usapan maya-maya yung tungkol sa hygiene, di ba? Para at least maiwasan natin. So speaking of that, ano nga po ba, Miss Tala, itong oral hygiene naman? Yan. Ang oral hygiene naman po, yun yung pagsasanay ng pagpapanatiling malinis ang ating bibig sa pamamagitan po ito ng regular na pagsisipilyo at pagpapanatili na malusog ang ating bibig at para maiwasan din po yung mga pagkasira ng ngipin po. I see. Actually, alam mo, mayroon akong nabasang study no, na minsan daw sa Pinoy, hindi natin priority masyado ang oral hygiene, di ba? Kaya nga daw minsan karamihan sa Pinoy, bumibisita lang tayo sa dentist pag magpapabunot na ng ngipin. Di ba? May nakausap kaming ganyang dentista na parang ang dentist nga binibisita pag bubunutan ng ngipin. Kaya minsan ang bata takot sa kanila. Kasi parang pag pupunta ka, yun na yung gagawin sa'yo. Feeling nila bubunutin agad yung ngipin. Oo, parang pag nakakita ng dentista, yun agad. No? Kaya napakaganda, no, na sabi nga, bata pa lang, yung simpleng pagsisipilyo, Miss Tala. Opo, yun, dapat napapractice po talaga simula bata yung regular na pagtututbrush para mapangalagaan po yung ngipin ng mga Ayun. So, ayan, ano naman yung mga tinatawag nating preventive oral health services po? Yun naman po yung mga serbisyo na nagbibigay ng protection sa mga sakit sa ngipin. Kasama po dito yung pagpapa-check up ng ngipin, yung dental check up po, paglilinis, o yung dental prophylaxis, paglalagay po ng fluoride varnish, kasama din po yung pit and fissure sealant, at saka po yung root surface protection po, para mapangalagaan po yung mga ngipin. Yan. Ayun. Nabanggit mo na, no, yung mga sakop po ng preventive oral health services. Apo. Ano nga po ba yung, Miss Tala, ano yung tinatawag natin Ngiting 720 program? O, diba, may ganun? Yung Ngiting 7020 naman po, yun ay kampanya ng ating pamahalaan na naglalayong pag dumating po ang mga tayo po, pag dumating po tayo sa edad na 70, ay meron po tayong 20 na malulusog na ngipin po. Gusto ko magtanong ngayon parang gusto ko, merong load cash. Merong price na load. Sino ang 70 na 20 pa ang permanent yun, no? Pang motivate. Oo. Motivate. Kasi di ba po yung 100 years old may cash incentive. Yung kayang ganito meron. Sana meron, no? Calling the attention ng Philippine Dental Association. Ayan. So, speaking naman itong, grabe, na-amaze lang ako dun sa 70-20, Miss Tala, di ba? So, eto na. Tungkol naman sa, Miss Rexy, dito sa preventive oral health services. Kasi, sabi nga, hanggat maaari, kung kaya natin yung prevention level, di ba? Bakit hihintayin natin doon na tayo sa cure level na parang may something wrong na. So, yan. Ito na, preventive oral health services. Sige, Miss Rexy. Ayan. Miss Tala, sino-sino po yung maaaring mag-avail nitong nasabi niyo po yung benepisyo mula sa PhilHealth? Yan po. Ang mga pwede pong makagamit ng benepisyong ito ay lahat po ng Pilipino at lahat po ng PhilHealth members. Sila po, o tayo po ang pwedeng makagamit ng benepisyong ito. Ayan. So, sakop ito ng PhilHealth, Opo. Kasi usually, di ba, ang PhilHealth kasi, gaya ng nabanggit namin ni Miss Rexy last time, na parang nagagamit daw siya ng Pinoy before, no? Pag panahon ka nga ng nasa confinement. Pero at nakikita natin kung paanong nag-i-improve talaga ang services ng PhilHealth. Diba? Last week, Miss Rexy, pinag-usapan natin outpatient. Yes po. Diba? Hindi mo kailangang ma-confine para makapag-avail, no? Even outpatient ka. And now, even sa ating oral hygiene, oral health, meron tayo. Meron na rin po. Yeah. So, yan, Miss Tala, anong mga serbisyo ang makukuha po sa preventive oral health services? Gaya po ng nabanggit ko kanina, ang mga serbisyo po na kabilang sa preventive oral health ay yun po pagsusuri ng ngipin o dental check-up, paglilinis ng ngipin o dental prophylaxis,
paglalagay po ng fluoride varnish, yung pit and fissure sealant po, at saka ang root surface protection po. Yung Ma'am Tala, yung emergency tooth extractions Ay, kasama rin. Kasama rin po yun pagka yung biglang sumakit yung Oo, ngipin. Yan po. As in emergency. Sino Pag magsasabi emergency. na emergency? Mm-mm. Sino? Doctor po. Ayan, syempre. Ayan, Syempre, di ba parang pag feeling sobrang mo sakit po. emergency sa'yo, pero syempre, ang magsasabi pa rin talaga, di ba po? Yung doctor. Yung doctor po. Oo, pero kung kakilalang ganyan, Miss Rexy, so, di ba, bawal yon. Ang alam ko bawal yun, bubunutan ka na masakit niyang ngipin. So, Oo. tinanggihan siya ng ibang dentist kasi kailangan niyang muna, ang tawag doon, Parang ipapababa yung oo, infection, parang ganun. mag-antibiotic Ayun, pa. yun. So, pero that time, talagang sobrang hindi niya. And sabi niya, mamatay na raw siya sa sakit. Alam naman natin yung sakit ng ngipin, di ba? Parang pag masakit ang ngipin mo, parang feeling mo buong katawan mo masakit. Oo, buong katawan. Alam mo ang ginawa niya, meron siya isang dentistang pinuntahan na, as in talagang tiniis niya para lang ma-extract yung ngipin niya. Parang napakahirap naman. Ayun. Okay. So, ayan. Speaking of that, magkano naman? Ay, may pagtanong na lang magkano, Miss Ayan. Rexy. Magkano ang halaga nitong ating benefit package? Ang halaga naman po nitong ating benefit package ay 1,000 po per beneficiary per year na po. Oh. Kahit anong service, yun kayo ng mga nabanggit mo kanina. Dun yung mga nabanggit na services ko po. I see. Okay, okay. So, may babayaran ba yung miyembro sa kanilang consultation sa dentist? Kapag po ang pasyente ay pumunta sa mga pampublikong dental clinics, wala po silang babayarang out of pocket o karagdagang bayad. Pero kung sa mga pribadong dental clinics naman po, mayroon pong itinakdang maximum na out of pocket. Dun po sa mga service na yung pag-check up, yung paglalagay ng varnish, yung ganun, 1,500 po doon. Tapos doon naman po sa sa pit and fissure sealant at saka yung tooth extraction po, tig 600 naman po ito. Ayan. So, may tanong ako doon. Yung public, ano po yun, parang public facility. Ano ang kinoconsider natin na public facility na pwedeng puntahan? Yung mga registered po sa as consulta package provider po. Oh, okay. Na may okay. dental clinic po. May dental clinic. Galing. Ayun, Ma'am Marge, mamaya babanggitin ni Ma'am Tala yung kung saan. Saan? Okay. Ayun. Pero ngayon, ang tatanungin muna natin kay Ma'am Tala, paano ma-avail ng members at qualified dependents nito ang benefit na ito? Kinakailangan muna po nilang magparehistro sa isang consulta package provider. Tapos po yung naturang consulta package provider po, yun po ang magre-refer sa kanila dun sa clinic kung saan sila pupunta. Ayun. Ayun. So, saan? Ito na yung saan. Saan? Saan maaaring i-avail itong mga benefit package na ito para sa oral or dental care? Maaari po nila itong i-avail sa mga PhilHealth accredited facility, dental clinics po. Kasama po dun yung naka-registered po na consulta package provider na may dental clinic, PhilHealth accredited facilities po na may ambulatory surgical clinic, at saka po yung mga stand-alone at private dental clinic po na kayang mag-provide po nitong preventive oral health services po. So, di ba sa mga ospital, nakikita natin, Miss Rexy, yung sabi ko noong nakaraan, na merong mga nakalagay na PhilHealth accredited na ano. So, paano yun malalaman sa mga natin, sa mga dental clinic? Meron na po, sa ngayon po, sa Laguna pa lang po meron accredited na facilities. Sa Calamba po, yun pong Pamana Medical Center, Cuba Urban Health Center, at City of Calamba Verting Facility po. Oh, wow. Ayan. Sa mga taga-Calamba, shout out dyan, Oo. Yun nga, susugsugan natin, no? Dahil nabanggit ni Ma'am Tala na sa ano pa lang, Laguna. Sa Laguna pa lang. So, paano yung, halimbawa dito sa Quezon, para sa mga facilities na nais maging accredited din? Para naman ma-avail ng mga taga-Quezon, yung benefit na ito? Ano po yung maaari nilang gawin? Maaari po silang pumunta sa pinakamalapit na local health insurance office sa kanilang lugar, o kaya tumawag po sa accreditation section na may numero na 3736704 po. Ayan. So, ibig sabihin, Miss Tala, private
clinic, bawa ako, may clinic ako, dentista, uy. Tapos gusto ko maging accredited ng PhilHealth for that. Mag-a-apply ako. Opo, Parang- meron pong Mm-mm. proseso po sa application. I see. And then, for example, once approved, kasi meron kaming suki dyan sa bayan eh. Halimbawa lang, once approved, yun, pwede nang pumunta doon ang mga PhilHealth members and dependents kung gusto nila. Pag-approve na po. Pag-approve Bali, na. ano ma'am nun, halimbawa, nakaregister ka dun sa primary care facility na to, halimbawa dun sa consulta provider na napili mo. Mm-mm. Yung consulta provider, sila yung mag-navigate, No. magtuturo dun sa mga accredited na dental clinics. I Pero see. yun nga, sa ngayon po, dahil wala pa dito sa Quezon. Quezon, Mm-mm. hindi pa siya ma-avail. Mm-mm. Pero sa Laguna, yung sa mga naka-register dun sa facility na Mm-mm. yon, may maiituro na silang Yeah. facility. Yeah. Kaya yun po yung natin dito, no, purpose din natin Mm-mm. para i-discuss po itong benefit na to para maengganyo po yung ating mga facilities Yeah, na oo. makapagbigay ng service na to. Yes. Actually, nung nakaraan, yun nga, yung isang dentista na aming pinuntahan, sa kanila nga daw, ang goal ngayon ng mga dentist is yung preventive, yung mga alagaan yung ngipin, yung oral hygiene ng isang pumupunta sa kanilang pasyente na hindi lang sila yung laging bunot lang ng bunot. Kasi di ba parang underpart, yung bunot daw kasi yung tooth extraction, ano na yun? Wala na, last resort na yun. Kumbaga endpoint na yun. So parang why not cleaning muna, kung meron ng maliit na butas, dapat makapagpapasta ka na. So kumbaga ang gusto rin nila ay yung nasa preventive sila. Hindi yung parang wala nang pag-asa, bunutin nyo na, di ba? Yan, shout out pala kay Doc Eunice Doc Eunice, ano ni Doc Eunice Lozano, dyan sa isang dental clinic dyan sa bayan ng Lucena. Okay, Nako, at ngayon, Miss Rexy, tayo magko-commercial break muna, ha? At ating anyayahan yung ating mga taga-subaybay na baka meron silang katanungan, ayan, patungkol sa PhilHealth, no? Halimbawa, meron kayong any concern tungkol sa inyong ngipin, ayan. Pwede kayong mag-comment sa ating Facebook Live o kaya naman mag-message po sa aming official Facebook page. So for now, mag-commercial break muna tayo. Wala po maglilipad ng hipilang pinapakinggan. Magbabalik ang programang ito ng Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. You are listening to DZAT Live Radio. Tatak Totoo. Ito ang DZAT 1512 kHz Live Radio, ang pinakamalakas na AM radio station sa Southern Tagalog Region. Teka, alam niyo na ba ang latest? Ang benepisyo ng PhilHealth para sa hemodialysis ay pinalawig na mula 90 hanggang 156 sessions. Sagot na ng PhilHealth ang kinakailangang dialysis ng mga pasyente para sa buong taon. Pero bago magdesisyong mag-hemodialysis, alam niyo bang rekomendadong magpa-kidney transplant o magpa-peritoneal dialysis ang pasyente? Ang mga ito ay sagot din ng PhilHealth. Alamin mo ang iyong benepisyo. Mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. Huwag magpaloko, libre magparehistro at humingi ng ID at MDR. Huwag makipagtransaksyon sa online fixers dahil may panganib na peke ang makukuha mo. Huwag ding ipagkatiwala ang personal record sa hindi kakilala upang hindi ito magamit sa panluloko. Magbayad din sa mga accredited collecting agents lamang ng PhilHealth. Mag-report sa PhilHealth kung kayo ay may impormasyon o kung sakaling nabiktima ng online fixing. Para sa iba pang mga detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. Mga kababayan, kayo ba ay may nararamdamang sakit sa inyong katawan? Huwag itong pabayaang lumala. Magparehistro na sa PhilHealth Konsultasyong Sulit at Tama o konsulta sa pinakamalapit na local health insurance office o sa pamamagitan ng PhilHealth Member Portal na matatagpuan sa www.philhealth.gov.ph. Sagot dito ang check-up, health screening, laboratory at mga gamot batay sa kondisyon ng pasyente. Para sa iba pang detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. Para maiwasang lumala ang sakit, magpakonsulta ka na.
O Mare, saan kayo pupuntang mag-anak? Mamasyal ba kayo? Hindi, Mare. Magpupunta kami sa health center. Magpapa-check up ako at ang mga bata. Wow, big time ka talaga, Mare. Malaki-laki ang magagastos mo dyan. Uy, hindi ah. Nag-avail kasi ako ng konsulta package ng PhilHealth. Sagot ang check-up at health screening. May lab testing at mga gamot at ang maganda pa dito. Kasama ang mga dependents. Sulit na sulit, diba? Para maiwasang lumala ang sakit, magpakonsulta na. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. May kaltas pala sa sasahurin ko? Pare, para sa atin din yan. Gaya ng PhilHealth, mabuting insured ang health ng pamilya natin. Sa bagay, nung nanganak si Mrs., malaki ang nabawa sa bill ko. Pero, hindi ko naman laging nagagamit eh. Walang problema doon. Sa kontribusyon natin sa PhilHealth, panatag ka at ang pamilya mo. At marami pa tayong kababayang natutulungan. Gaya ng kapatid kong nagda-dialysis. Ayos palang PhilHealth, no pre? Sa ambag ng bawat isa, nakikinabang ang maraming pamilya. Yan ang diwa ng bayanihan sa PhilHealth. Ang kalusugan ay yaman, kaya naman dapat alagaan. Narito na ang programang Hatid ay Dagdag Kaalaman tungkol sa mga benepisyo at tulong na hatid sa atin ng PhilHealth. Dito sa Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Alright, ayan, nagbabalik po ang ating programang ito ng Alagang PhilHealth sa DZ80 Live Radio. Every Thursday po, hatid sa inyo ng ating mga kasama, mga kaibigan from PhilHealth Region 4A. Alam nyo, ang PhilHealth Region 4A, napaka-active nila sa information dissemination. No? You take it from me. Hindi kasi po ang aming himpilan, ang DZ80 Live Radio, ay laging kasama sa kanilang mga naaanyayahan sa mga press conference, whenever na mayroong mga update doon sa mga packages. Talagang gusto nila maiparating, no, sa ating mga kababayan kasi syempre if we're not aware, we don't know kung what we're gonna ask, no, pag nasa ganun tayong sitwasyon, nasa ospital or may confinement and everything. So that's a good thing, no, with PhilHealth Region 4A, kaya nag-come up din sa ganitong uri ng programa kung saan mas madedetalye, no, kasi pag kami natin ang kaming press con, the next day during, for example, my live program, dinidiscuss ko kung ano yung pinag-usapan the day before dun sa press con, ano. But the good thing about this program, talagang naririnig natin from, kumbaga, first-hand information. Kasi pag ako na yung magre-relay, second-hand na yun. No? Pero at least sa ating programa, sila mismo. Kaya kung may mga tanong pa po kayo dyan, huwag kayong mag-aatubili. No? Huwag nyo nalang tanongin yung number nila. Bawal. Pero yan, kung any information about PhilHealth, about their services, very welcome po yan sa aming programa. At kung meron kayong topic, no, na gusto nyo i-discuss, like may nag-arise before, hindi nyo alam kung ano yung nangyari, gusto nyo maliwanagan, pwede nyo yung i-message sa amin. Okay, at syempre, patuloy nating kasama ang ating napakagandang co-host sa ating programang Alagang PhilHealth sa DZ80 Live Radio, Miss Rexy Verbo. Sa lahat ng ating mga ka-live. Yes. Miss Rexy, last week, di ba, pinag-usapan natin yung OECB. Yes. Ano nga meaning nun? Outpatient Emergency Care Package. O, di ba? 5 points. Exam. Yung merong naiwang ano tayo dun, Miss Rexy. Opo, may naiwan na question. Ano po? Oo. Ayan, ang sabi niya, ask ko lang po kung iba pa po ba yan, yung OECB na diniscuss natin last week, doon daw sa PhilHealth Consulta Package. Ayun po. Iba po yung OECB dun sa consulta package. Kasi po yung OECB, maaari siyang ma-avail. Kagaya na discuss ni Doc Cleo last week, ano po, maaari siyang ma-avail dun sa mga accredited nating facilities, hospital. Whereas, yun naman pong consulta package, ito po yung pinaka primary care services po ang ma-avail po dito. Dun naman po ito ma-avail sa mga accredited
Na-mix ko, sorry. Accredited Consulta Package Providers. Ayan. Ayan, okay. So, dapat registered kayo dun sa napili ninyong consulta provider para ma-avail po ninyo yung mga services na maaari dito. Ayan, okay ha. So, yun ay magkaiba. Magkaiba. Pero, so makikita natin, ang dami nilang packages, no? Ayan. Sabi nga, ang daming choices sa pagpipilian. But then again, tandaan natin, ang pinaka-essence ng PhilHealth, no? Actually, talagang manghang-mangha ako whenever na discuss ito, na ang PhilHealth is really bayanihan, no? Alam niyo naman tayong mga Pinoy, sa mga mahilig dyan sa subject na history. Di ba? Yung bayanihan. Di ba? Parang, pag naririnig kasi natin yung bayanihan, ang ni-imagine natin, Miss Rexy, yung kubong malaki. Yung nagtutulungan. Oo, yung kubong malaki, tapos lipat bahay. Ngayon, lipat bahay, truck for hire eh. Di ba noon, lipat bahay, kumpare. Kumpare for hire, no? Kasi tulong-tulong ang Pinoy noon magbuhat. So, that same spirit hanggang ngayon napapractice natin. Ayun po. Through PhilHealth. Correct. Yan. So, yung ating contribution, di ba, Miss Rexy, kumbaga, sama-sama together. Yes po. And then, Tapos, kung sino man po sa ating mga members na kailangan ma-confine or magkaroon ng outpatient services, kagaya mga nabanggit natin nung nakaraan, maaari nilang ma-avail yung benefits po ng PhilHealth. Kumbaga, nung minsan, parang okay na rin na hindi ikaw yung mag-avail kasi ibig sabihin, you're in good health. Diba? Ayun. Pero yun nga po, pagkatulad nito, preventive Yun siya. pwede na din. Na service. Correct. So, pwede po. Kaya kumbaga, hindi na siya exclusive na parang when in need talaga, no? So ngayon, meron na rin mga preventive packages. Ayan. Kagaya ngayon dito sa oral health services. Ayan. So balik tayo. Hi, Miss Tala. Ayan. Ayan. So, Miss Tala, itong ating pinag-uusapan, itong oral health services. So, yung isang consulta package provider, KPP, no, mayroong dental clinic, ay maaari bang maging provider ng benepisyong ito? Opo, maaari po silang magpa-accredit bilang provider ng benepisyong ito. Ilalim po sila sa isang assessment, tapos magpapasa po sila ng updated performance commitment at provider data record kung saan nakalagay po na ipoprovide nila itong mga services na ito. Tapos, ang kagandahan po nito, wala na pong karagdagang bayad para sa accreditation kasi. Wow. So, ang kagandahan din dyan, for example, yung mga dental clinic, no, na may mga suki, no, may mga ganyan kasi tayo, mga suking dental clinic. Pag sila ay naging provider, no, na isama dito, ay, kumbaga, actually, it's win-win yun eh. Parang sa akin, sa part nung pasyente, di ba, nasa preventive ka, na prevent mo na dumating ka pa sa point ng pagpapabunot. And at the same time, doon sa provider, doon sa dental clinic, syempre, this means, more client, di ba? Syempre, pagka alam na, accredited ka, so mas marami ring pupunta sa kanila. Yan. Ayun, Miss Tala, kung hindi pa accredited yung isang consulta package provider, kung hindi accredited, ang isang PhilHealth accredited ambulatory surgical clinic na may dental clinic, ayan, no? Maaari ba itong maging provider ng preventive oral health services? Opo, maaari din po silang magpa-accredit bilang provider ng benepisyong ito. Katulad po dun sa nauna, kailangan pa rin po ng self-assessment at saka po kailangan din po ng magkaroon sila ng memorandum of agreement o service level agreement sa isang consulta package provider. Malinaw po na nakasaad sa kanilang kasunduan na ang naturang dental clinic ay magiging referral clinic para pagbibigay po ng mga oral health services. Ayun. So, ito naman yung mga tinatawag nating, matanong ko lang, ano po yung tinutukoy na ambulatory surgical clinic? Ambulansya ba yun? Hindi po. May parang category yun ng I see. Facility. So, kumbaga parang may mga level sila. Yan. So, speaking of the level, yung may mga tinatawag tayong mga stand-alone, tsaka yung mga private dental clinic. So, yung ba, Miss Tala, pwedeng magpa-accredit?
Po. Ito po yung parang tinatanong nyo kanina, yung pag meron po kayong private clinic. Pwede din po, kaya lang po, sasailalim pa rin po sa self-assessment, tapos magpapasa po ng mga dokumento. Documents. Katulad po ng provider data record, self-assessment form, tsaka po notarized performance commitment. Kailangan din pong magbayad ng 1,000 pesos para sa accreditation, tapos, may accreditation survey po na gagawin po ng taga PhilHealth. Tapos, pag accredited na po, magkakaroon din po sila ng Memorandum of Agreement sa mga konsulta package provider. At saka magsasubmit din po sila sa DOH ng license to operate po para pag maglalabas sila ng pulisiyang ito at kailangan po kasi nila ng lisensya galing sa DOH po. Ayun. Paano naman halimbawa accredited na sila, no? Ano yung mga kailangang isumite? Pagki-claim po nila. Pag magpapasa naman po ng claim, kailangang sagutan po yung claim form na nakalista sa Annex E po ng pulisiyang ito, at saka din po yung claim signature form dapat din po ay permado ng member, tas ipapasa po sa PhilHealth ng scanned copy po. Ayun. So, may tanong ako dyan, di ba parang meron siyang 1,000 a month? Year po. A year. Ayan. So, yun ay, for example, di ba yung tayo member, tapos meron tayong dependent. So, 1,000 din po para sa member po. Oh, sa dependent po dependent. pala. So, for example, kung ako, and then may dependent akong 2 anak, tago 1,000. Ayan. Hindi niyo po yung pwede ng cash, ha? Meron cash, hindi yun. Ayan, buti nabanggit mo, Mama. No? Kasi yung mga benefits po natin, direct po dapat siyang ma-avail sa ating mga accredited facilities. Kumbaga, dinidiscourage natin, di ba, Ma'am Tala, yung bang ide-direct file pa ni member, yung bang marami pong documents na kailangan. Kaya nga tayo nag-i-implement ng mga online na, di ba? So, sa hospital, meron na po tayong portal kung saan makikita na po ng facility yung record ng member. I see. Ayan. So, basta tanda natin yung ating, kung dala yung PhilHealth ID, pag mag-a-avail, ano ba pupunta ka? Anong kailangan mong dala? Pagka, ID. Tapos ba meron tayong yung PhilHealth number natin? Opo. Ayan. Actually, kahit valid ID, kasi makikita naman yung, basta tama Record yung name mo. Sa system. Dun sa system. I see. Kaya yun yung kahalagahan, Ma'am, nung nauna natin M, discuss, yung mag-update. ng record. Yung pagpaparehistro pa lang, dapat tama yung record mo. Tapos kung may mali man, magpa-update ka ng record. Yeah, Kasi once na pumasok ka sa hospital, makita, ay naku, may discrepancy. Conflict. So, magkakaproblema ka pa during confinement. Oo. Meron pa ngayon, yun parang kailangan mo parang magpa-affidavit pa na itong si ganito at si ganito ay iisang tao lang. Wag po yung may discrepancy po talaga sa pangalan. Diba usually iba, kinasal, hindi nakapagpa-update. So yung surname niya, yung maiden surname niya pa din. Pagdating doon sa, magkaiba yung record niya. Pagdating po dun sa fill up niya sa form, naka-married na po. Tapos yun sa system po namin ay single pa yun. Hinihingan po ng documents po. Kasi para po mapatunayan na siya. So para safe, balik tayo dun sa una nating episode, Miss Rexy, yung 4M, diba? Yung isa doon ay doon po talaga bumabalik. Mag-update ng record. Mag-update. Ayan. So, Miss Tala, may tanong ako. Halimbawa, may pupunta doon for example, dito sa Quezon, okay na, wow, marami ng mga dental clinic na accredited ng na ito. So, ulitin ko lang sana, ano nga yung mga services na pwede? Kasi halimbawa, pwede bang magganito ako? Kasi PhilHealth accredited kayo Yung bang yung mga services niya specifically? Yun po yung dental check-up o pagsusuri ng bibig. Dental prophylaxis po. Ano yun? Yung prophylaxis? Yung paglilinis po. Hindi po. Yung Alinis! sa pit and fissure sealant po. At saka po yung sa, tooth extraction din po. Bunot. Ayan. So, yung mga... Pero yung pa-brace, hindi na yon. Ay, hindi po yung kasal. Aesthetic na yun. Oo. Ibang bagay yung pa-brace, okay ha. So, yan na yung mga pwede nating i-avail.
Ayan. So ano naman yung mga ano po, kailangang i-submit yan during claim? Yun po. Yung nabanggit po kanina, yung ano po, yung claim form po na pipil-upan. Sinong ako? Yung pasyente? Yung pasyente po. At saka po, yun po yung nasa annex po nitong policy. Tsaka din po yung claim signature form, dapat permado din po ng member. Ayan. Pero banggitin ko lang, Ma'am Tala, sino yung magpapasa nitong mga documents na to? Dapat ba yung member o yung facility? Yung facility po. Ayun. Kumbaga dapat hindi na problema si member hindi na no, po. sa pagre-reimburse nito. Oo. Na-imagine ko, Miss Crexy, alam mo yung may bulak ka pa dito dahil kakabunot lang ng ipay mo. Tapos nag-aasikaso ko na ng mga documents mo, di ba? So again, at least yan, kumbaga kalmado. Alam mo yun, parang it's not on you. Kung after the service, doon na yun sa facility kung tawagin. So mga facility pwedeng private clinic, private dental clinic, no? And then mga public, no? Yung registered po, yung sa government po, yung registered sa consulta package provider. Tapos yung sa ambulatory surgical clinic po, at saka yung sa private or standalone po. I see. Ayan. Okay. So yan yung mga kailangan, no? Para dun sa claim. Yan. Sige, Miss Rexy. Ayun, paano yung proseso naman, Ma'am Tala, dun sa accreditation sa mga pasilidad, yung mga at saka professionals na gusto magbigay ng ganitong serbisyo sa ating mga kababayan? Ito po ay para sa mga professionals. Kailangan po nila magsumite ng mga dokumento sa pinakamalapit na local health insurance office. Kasama po dito yung provider data record, notarized performance commitment, at updated PRC license po. Wala din pong bayad ang pagsusumite ng aplikasyon para maging isang PhilHealth accredited primary care dentist po. Ayan. So, speaking of that, yung halimbawa, ngayon nakikinig sila sa atin. Halimbawa dito sa atin, Miss Rexy, sa Quezon, ngayon total ina-announce na natin. Paano or meron bang parang minimum, maximum number ng mga dental clinic na mag-a-apply para masimulan na natin dito sa Quezon? Parang ganon. Wala naman po. Kung sinong willing po. Para mas marami pong ma-navigate. Kumbaga maituro yung ating mga consulta package provider. Referral facility. Yun. Clinic. Okay. Para makapagbigay po ng services. Ayan. Kaya nananawagan the more the po. merrier. Yeah. Nananawagan po kami sa mga dentista. Speaking of that, dun sa pag-apply, no? Di ba meron tayong mga dentist na nagtatrabaho sila sa isang dental clinic na hindi naman nila sariling pag-aari. Bagaan sila doon, empleyado. So, sino ang dapat na mag-apply doon? Is it the owner or the dentist himself? Kasi balimbawa ngayon, very patriotic siya na gusto niya, hindi lang siya, it's not just about earning money, pero yung makapagbigay ng service. Kaya lang hindi naman siya yung owner ng clinic. So, paano yun? Siguro dadaan pa rin dun sa assessment ng ating accreditation and quality assurance section. May kilala akong ganyan kasi lagi siya nagdi-discount. Oo. Dahil ang gusto niya talaga ay makatulong doon sa kanyang mga pasyente. Sabi niya, may nabanggit na requirements si Ma'am Tala. Nabanggit ko nga. Yung mga requirements ni Ma'am Tala. So, yun, pwede nilang i-assess din. May self-assessment nga, tama ba? Sa facility pa. Sa facility may self-assessment. Ayan. So, ma'am, ito, halimbawa, dito sa atin sa Quezon, sa Calabarzon, Region 4A, Laguna ang meron. So, later on, ito na, kumbaga ang target na natin, Quezon and the other provinces. Ayan. So, again, ito ay open for everybody. Tama po. Sa mga nagnanais na makabahagi doon sa ating sa ganitong uri ng service. Ayan. So, maaari po bang magbigay ng serbisyo ang isang consulta package provider na mayroong dental clinic? Opo, dahil nga po sila ay registered na at may kakayahan sila, maaari po silang magbigay ng benepisyong ito. I see. So, ang tinuturing natin, Miss Tala, na consulta package provider, ito ba yung ospital? Ano ba ang tinutukoy natin pag tinawag natin consulta package provider? Ano po siya, iba-iba, pwedeng rural health unit,
May listahan po tayo yan sa ating website. Ano po? Yun. Pwede rin pong hospital. Okay. Yun po. Kasi may mga ganyang hospital, no? Baga, surgical, medical, and then meron din silang dental department. So, pwede yun. Pwede po, Okay, oo. yan. Basta magbigay nga po sila nung yung nabanggit ni Ma'am Tala kanina. Tsaka syempre, umpisa nun yung desire mo, yung intention, di ba? Tapos, Tsaka syempre yung kakayanan, yung kumbaga kung kaya nung facility i-provide yung Yun. services. Ayan. Okay. So, meron po bang yan? Kasi di ba nung nakaraan pinag-usapan natin yung number of dependents. Di po ba? Hindi pwedeng maging dependent ang member. Tapos, pag age of, Miss Rexy, 20, 21? Yung anak po. Yung anak. Pagdating po ng 21, maaalis na po siya as dependent. As dependent. So, hanggang 20 lang. 21, automatic po yun matatanggal na sa system. Tapos, hindi na tayo ang mag-update, kundi yung system na ang automatic na mag-update. Hindi na, di ba po makikita natin sa MDR yung ating mga dependents. Once na mag-21 po si anak mo, hindi na siya makikita dun sa iyong member data record. Ayan. So, kung halimbawa tumungtong sa 21 years old, hindi na rin siya parang qualified, no, to avail this kasi nga hindi na siya dependent. Di ba? Ayan. Okay, naku, meron tayong mga shoutout dito, Miss Rexy. Batiin natin. Nanonood sa atin si Ma'am Maris Luha, si Ma'am Mirna Loy, hello po daw sa atin. Si Sir Al Ruiz, si Ma'am Lalaine Arjona, ayan. Si Ma'am Lani Asiyo. Si Ma'am Lani Asiyo, taga ano po ito, San Juan, Batangas. Nakikinig din sa atin. Ganda si Ma'am Mirna Loy at si Angel Dalumpines. Angel Dalumpines ba nasa ngayon? Asan ba ito ngayon? Mas bate ito dati, ano? So, ganyan kalawak ang ating naaabot. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ayan. So, meron pa tayong mga pag-uusapan. Halimbawa, meron pa po kayong mga tanong patungkol sa oral health care. Ayan. Ay pwede niyo po yung itanong. At nandito po si Miss Tala para kayo po yung sagutin. Ayan. So, balik tayo dun, Miss Tala, sa yung emergency tooth extraction. Ayan. So, usually, halimbawa, nandun na Miss Rexy, yun ba ay dahil sa kagustuhan nung ako nung pasyente, please, banutin yun yung ngipin ko. Or still, itong, halimbawa, tumanggi si doc, no? So, ano doon baka sabihin nung pasyente na parang bakit ako tinatanggihan, I'm very willing na nga na magpabunot ng ngipin, ano. So, doon sa ganung mga instances, ano bang dapat sa ganun, Miss Tala? Oo. Na parang, i-insist ko ba bilang, may nalaglag dito, i-insist ko ba bilang pasyente na bunutin yun na ito? Total, ako na, kung may package na ganito, kasama na to dito. Depende pa rin po yung sasabihin ng doktor kasi syempre yung doktor pa rin po ang makakapag-assess. Oo. Ayan. Kasi kaya po yun nung na-discuss natin last week, no, sa OECB na package po natin, yung outpatient. Syempre, lahat po nung ipapagawa sa ating test, laboratories, ganyan. Depende pa rin sa doktor. Hindi dun sa kagustuhan ni patient. Sa na-google ni patient. Oo, hindi dapat ganito nyo ako Kasi pag-usapan namin last week dahil nga outpatient benefit yung pinag-usapan namin na baka mag-demand na ito dapat total meron naman package akong maa-avail. So still doon tayo sa decision ng doktor, no, ngayon ng dentista dahil sila mas nakakaalam kung ano yung dapat sa atin. Okay, nako. Shout out din kay Sir Mark Padilla Oco na ngayon ay nanonood sa atin. Magandang hapon sa iyo. Sir Mark, shout out na rin kay Sir Bowen Lopez na nakikinig sa atin, maging kay Engineer Arman Ampurias, no? Hello sa inyong lahat dyan. Okay, nako Miss Rexy, ang bilis naman ng ating discussion ngayong hapong ito. Miss Tala, baka meron kang gustong sabihin sa ating mga ka-live, sa ating mga taga-subaybay patungkol dito sa oral health service na ino-offer ng PhilHealth? Yun po, sa ating pong mga miyembro, pinapaalam po namin na meron na pong oral preventive services po ang PhilHealth na maaari po nilang i-avail. At saka sa mga facilities po, sana po ay mag-register po sila, magpa-accredit para magkaroon na din po dito sa Quezon Province at sa iba pa pong lugar.
Oo. Kasi di ba kahit gustuhin ng mga Quezonian, kung wala pang provider, Opo, dadayo pa po dun sa... Sa ngayon po kasi sa Laguna pa nga sa lang po Laguna. meron. Ayan. So, a good thing for those sa mga taga Laguna, no? Kaya yan. So, ito rin ay para maging aware yung ating mga dental clinic owners, yung ating mga dentists na they can also apply no, for accreditation sa napakagandang service na ito. Yes. Miss Rexy, baka meron kang message sa ating mga kababayan, sa ating mga taga-subaybay. Ayan. Siyempre po yung lagi nating pinapaalala, yung 4Ms. Yung ating 4Ms, magparehistro, mag-update ng record, magbayad ng kontribusyon, at mag-avail ng benepisyo. Ito po yung nabanggit natin kanina, maaari po ninyo itong ma-avail kapag po nagkaroon na ng accredited na dental clinic, accredited dental clinic po dito sa Quezon. So sa ngayon nga po, nabanggit ni Ma'am Tala, yung mga accredited natin sa Calamba, Laguna. Ayan. So again, dahil nga yung iba kasi nagiging katwiran nila dahil may universal healthcare law, hindi na raw kailangan na magpa-member ka pa or what. Pero again, mapakaganda po na mayroon. Kasi ba meron po tayong dalawang category, Miss Rexy. Diba yung you are the one paying your contribution and then the other one is indirect contributor. No? So dapat parehong may both, no, meron kayong PhilHealth number. At least pagdating sa, kung ano man, wag naman, pero pagdating sa ganitong mga scenario, meron kang transaction number. Okay, nako. Batiin din natin si Ma'am Yola Cruzan. Parang binalibaliktad yung pangalan ni Ma'am Yoli. Ma'am Yoli Cruz pala ito. Ayan. Hello po sa inyo at maraming salamat. Nako, sayang din nyo agad. Baka tumungtong si Ma'am Yoli dun sa 70-20 Oo. So, sasabihin ko sa inyo. Natin si Ma'am, kung ilan na yung Ma'am Yoli, 20 permanent teeth pag 70 years old, di ba? Nakakatawang challenge yan. Okay, nako. So, ayan, ang bilis ng ating oras. Maraming salamat po sa inyong lahat ng mga sumubaybay ngayong hapong ito. Ayan. At muli po, patungkol dito sa oral health care services, nasa tayo, preventive. Hindi yung parang hopeless na ang lahat, tsaka lang tayo gagawa ng paraan. At least ang PhilHealth, nakikita natin, ang PhilHealth, gumagawa sila ng paraan to help us. So, kaya nga sabi, pagka dumating ka pa sa scenario na ending na, it's on you na kasi the services ay nandito, binibigay na sa atin. Okay. Ma'am Tala, baka meron ka ring message dun sa ating mga facilities, di ba, sa Benefits Administration section ka, sa mga claims na pagpapasa nila, baka meron kang maiibigay na message dun sa mga facilities. Opo, yun sa pagpapasa po ng claims, katulad pa rin po nung sa dati, dapat po hindi lalampas sa 60 days kasi po yun, ma-denied po. Saka syempre yun sa pagpapasa nila, yung mga dapat ba, yung mga kompletong requirements. Opo, dapat po kompleto yung requirements. Kasi at saka po pag dun po sa mga yung parang pinaka primary service po, yung sa tatlo po, yung sa pagsusuri ng ngipin, dental prophylaxis at saka paglalagay po ng fluoride varnish. Pag may isa po doon na nagkulang na binigay na service, automatic po ma-denied po yung claim po. Kaya dapat po i-make sure na kompleto po yung services na binibigay sa pasyente. Oh, wow. Ulitin nga natin, Ma'am Tala, kasi baka masayang lang eh. Okay, ulitin natin po ano nga dapat yung kompleto. Dapat po, yung tatlo pong talagang kompleto, ayun pong pagsusuri ng ngipin o dental check-up, paglilinis ng ngipin o dental prophylaxis, at yung pong paglalagay ng fluoride varnish po. Ayun. Ayan ha. Kaya dapat kompleto yan kasi pag kulang ng isa, denied po yung claim. Access denied. Doon sa ibang mga claims, Ma'am Tala, kahit hindi dito sa outside oral oral health. Doon sa ibang claims na mga facilities, ganun din ba yung dapat? Opo, para din po maiwasan yung mga yung mga return to hospitals, return to senders, dapat po siguraduhin na yung data po ay consistent at hindi consistent po, tas malinis. Dapat di-scan copy po yung pinapasa sa amin, dapat po yun ay clear po, tsaka din po dapat completely scan kasi po pag yung mga kulang-kulang o yung mga putol-putol, ibinabalik po namin yun sa
facilities po. Yun. Ayan. Tapos Tsaka- uulit na naman. Opo, oo. at saka yun nga po, ang sabi po namin, para hindi ma-denied yung claims, ipasa na po nila na yung pong hindi lalampas sa 60 days. Ang count nun, ma'am, ay 60 days after ng discharge. Po, na-receive po namin. Halimbawa po ngayon, na-discharge po ngayon, dapat hindi na po, dapat hindi na. Pag pinareceive po Pinalipas, sa oo. amin, dapat po, pag binilang namin, nag-automatic po kasi sa system na babasa po na nagsi-60 days po. Kaya I dapat see. po, kung ipapasa po ng facilities, wag na po nilang paabutin ng 60 days. Opo. Kumbaga sabi nga, yung document nung pasyente, wag na nilang patambayin doon sa kanilang Ayun, office. na nga po. Bigay nyo na. At saka ma'am, ang significance Oo. kasi nun, no, pag maaga nilang nabigay yung claims nila, yung documents nila, maaga din Mababayaran po natin agad. mababayaran. Mapaprocess, oo. Maaga natin mababayaran si facility. So, para sa kanila din yun, di ba? Yeah, oo. Actually, yan nga rin yung minsan, before, di ba? Minsan may mga ganyan nagre-reklamo ng mga facilities na late daw sila. Yun nga Diba? po. Pero knowing, no, that going back the line of the history, yung pala on their part, late din naman. Di ba? So parang, how can you expect na mabibigay sa inyo kung late nyo naman din pinasa? At saka yun nga po, kung kulang din yung naipasa nila. Opo, pag So, wala rin kulang-kulang choice po. si Benefits Administration section natin, kundi ibalik yung claims po natin. Ayan. Kasi po, di ba, subject for COA din po kami. Yeah, oo. So, hindi pwedeng basta magbayad na Okay. kulang-kulang po. Oo, go. Dapat talaga masinsin, lalo na syempre, ayan nga, dumadaan sa COA, so talagang masinsinan yung ating mga papeles. Ayan. Okay, ha? So, sa mga ka-live natin, nako, yung ating oral health service, ayan, no, gaya ng nabanggit ni Miss Tala, no, para yan sa atin. Kaya muli, no, patuloy nating ina-announce yun sa ating mga dentista, sa mga possible na maging provider ng nasabing package, no? So, parang why not offer, di ba? Kasi parang, for me, gaya na nabanggit ko kanina, it's win-win, no? Parang win on the side na yung mga patient, di ba? Yung ating mga PhilHealth members, dependents, magagawa nila yung mga preventive measures no, patungkol dito sa oral hygiene care. Kumbaga magawa nila na hindi na dumating doon pa sa masaklap na sitwasyon na kailangan na ng tooth extraction. Ma'am, speaking of tooth extraction, nabanggit mo kanina, check-up, cleaning, di ba? And then yung fluoride, burnishing. Yon, okay. So, yan. Kaya sa ating mga dental clinic owners, no, so, we hope, no, na sana ay mag-join kayo dito sa ganitong benefit, no, sa ganitong package na ino-offer ng PhilHealth. Alright. Yes, Miss Rexy, nako, ang bilis ng ating oras. Ayan. Oo. So yun, muli po, sana marami kayong natutunan dito sa ating episode. At dyan po nagtatapos ang ating makabuluhang talakayan ngayong araw na to. Pero kung meron kayong questions, gaya ng nabanggit ni Ma'am kanina, pwede po nating balikan yan next episode. Kung sakali hindi po kayo umabot dun sa episode today, sana po ay mas napalalim namin yung kaunawaan nyo tungkol sa benefits po natin ngayon, tungkol sa oral health services, preventive oral health service benefits po natin. At lagi po nating tandaan sa panahon ng pangailangan, may alagang PhilHealth ka na maaasahan. Yun. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ngalan po ng aming Acting Regional Vice President, Dr. Edwin M. Oriña. Kasama po ang aming Public Affairs Unit team, si Ma'am Cheryl, headed by Ma'am Cheryl Carpio, si Miss Eden, si Miss Janelle, si Sir Jude, at si Miss Joms. Magandang hapon po sa inyo. Samahan po muli ninyo kami sa susunod na Martes para sa isa na namang makabuluhang talakayan dito sa Alagang PhilHealth sa DZ80 Live Radio. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ingat po kayo. Stay safe po at pahabol. Happy birthday sa aking sister. Ayun. May pa-shoutout. Oo. May pahabol na shoutout. Happy Sa aking birthday. sister, Miss Rhea Pionilia. Ayan. Ayan. Happy birthday. Ikaw ba? Meron kang babatiin na Oo. birthday? Shout out pa. Ay,
Birthday po ni Rina. Happy birthday, Rina! Rina. Rina. Alvareza po. Si Miss Rina. Apo, Yun, happy yun. birthday. Mula po yan saan nga pa si Miss Rina? Nasa CRC. Sa CRC. Ayun, Claims Review Committee. Sila yung mga nagre-review ng mga claims na pinapasa ng mga facilities, yung mga bayan. Yung mga lumampas. Dun sa ating itinakdang panahon. Wag na maabutin yung 60 days. So Yun that's nga. 2 months, At di saka, ba? mas sumusobra po kasi talaga yung yung pagpa-process pag kulang yung kanilang document. Yes, ayan, okay. At muli maraming salamat sa lahat ng ating mga ka-live na sumubaybay sa atin, yung mga na-shoutout natin kanina na naka-tune in sa atin via Facebook Live. Maraming pong salamat. At ang tabayanan po ninyo tuwing Webes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon ng ating programa tungkol sa Alagang PhilHealth sa DZ80 Live Radio. So kung meron kayong mga questions o kaya naman may mga topics na gusto nyo discuss natin, Miss Margie, sabihin mo nga kay Miss Rexy, discuss yung ganito kasi nung nakaraan, nasa ospital ako, ganito, may ganyan. Yung pwede nyo yung i-share sa amin, secret lang. Hindi na natin babanggitin yung facility pag meron, no? So, di-discuss natin, syempre, para makatulong sa inyo, no? At dun sa iba na baka may same experiences, at least alam nila what to do, no? Ayan. Okay, so muli po maraming salamat at ang kagandahan, no, bagamat si Meta kasi ngayon nagdi-delete na siya ng mga live after how many days, no? So maganda po inyong balikan. Halimbawa may na-miss kayo na pinag-usapan namin kanina, mabalikan nyo yung ating episode at ayan po ay makakatulong para mas lumawak yung ating kaalaman. Okay. So muli kasama natin sa hapong ito, nagpapasalamat tayo kay Miss Tala Cueto from the Benefits Administration Section. Thank you, Miss Tala. Thank you. At syempre, Congrats sa inyong first guesting. First guesting ni Ma'am Tala. Hindi niya tayo makakalimutan. At syempre, ang ating napakaganda co-host from the Public Affairs Unit, si Miss Rexy Verbo. Ayan. Alright. So, na next Thursday ulit mga ka-live, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ako po mula yung nakasama, Miss Margie Licardo, at ito ang Alagang PhilHealth sa DZ80 Live Radio. Bye! Bye! Yun, tapos na. Muling antabayanan ang susunod na edisyon ng Alagang PhilHealth sa DZ80 Live Radio. You are listening to